Member, Catholic Media Network, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ave Maria! Gracia Plena! Sa mapagpalang araw po ng linggo, mga kapanalig, ang sumapit sa ating lahat. Kami po'y samahan ninyo sa mga pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ako po si Brother Marco C. Evangelista. The truth has set me free. Ako po si Brother Albert Gales from the Roman Catholic Diocese of Imus. Amen. At ngayon mga kapanalig ay atin pong binabati ang lahat ng isang mapagpalang linggo ng awa or Divine Mercy Sunday. Kaya tayo pong lahat ngayon ay dalawa lang ang hinihingi ng linggong ito para sa ating lahat. Ano po iyon? Sabi po sa diary ni Sister Faustina, tayo daw po ay magkumpisal at tumanggap ng komunyon, umattend ng celebration of the Eucharist, at ang dakilang habag ng Diyos, ng awa ng Diyos, the Divine Mercy, ay mag-o-overflow po sa atin. At lahat ng ating mga atraso, lahat ng kasalanan natin, Brother Albert, according sa promise ng ating Panginoong Yesus, ay mapaparam. At para tayong ipapanganak na muli dun sa ating grasya ng binyag. Yan ang Divine Mercy Promise sa diary ni Sister Faustina. Kaya yung lahat po ng mga nagpo-promote ng Divine Mercy Devotion, isa rin pong malaking biyaya yan. Number 1 na dyan, yung aking mahal na kaibigan, si Brother Carmelo Cortez, na nariyan ngayon sa Italia, sa Roma. Nakidalamhati siya doon at dumating sa burol, sa libing ng ating mahal na Santo Papa. Nariyan din po si Director Benjamin M7 Yalong, ang siya pong nangangasiwa o may-ari ng Emmanuel TV Network. Yan po isa rin sa promoter ng Divine Mercy Devotion. At si Father Nick Rodriguez ng Diocese of Tarlac, na nagtayo pa nga ng sariling chapel ng Divine Mercy. Si Father Randy Salunga at marami pang mga kaibigan tayo. Si Sister Rosalyn Bukat, pamilyang Bukat ng Tarlac, at si Brother Angelo Dueñas, ang kabiyak niya na si Jessalyn, at syempre yung kanilang anak na si Elijah Dueñas. Itong suot kong damit, Divine Mercy, ito'y regalo nila sa akin. At medyo ilang taon na rin to, naghihintay na to ng kapatid, Engineer Marlon Santiago, kasama natin, at saka si Engineer Enteng Samaniego. Siyempre, nandyan na rin si Brother John Gutierrez, ating production assistant natin. At siyempre, Brother Albert, may kilala ka bang nagpo-promote ng Divine Mercy Devotion? Meron po yung mga kasamahan ko po sa komunidad ng San Agustin, ng Canterbury. Lalong-lalo na po si Kuya Ding Manalang. Promoter din siya. Promoter din po siya ng Divine Mercy. Alam nyo, malaking grasya yan. Sino pa? May kilala ka pa? Ako po. Ikaw mismo? Yes. Oo, talaga. Kasi dahil kapag parang hindi halata, no? Kasi po, may karanasan po ako sa Divine Mercy. Yes, ay, salamat sa Diyos. Dahil ikaw ay deboto, promoter ng Divine Mercy, paboritong-paborito namin ni Brother Jose Protasio Corilla. Pagka kami ay nagdadasal, yung instead na i-recite, kinakanta natin yung sa chaplet, no? Sa chaplet ng Divine Mercy. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and of the whole world. Ang ganda, pagka naririnig ko yan, kahit anong ginagawa nyo, yung meaning, no, yung buod ng dasal, talaga pong may grasyang darating sa atin. No, kaya tayo po, mga mahal na kapanalig, ngayong linggo ng mabathala, dati yung gamit mabathala, dakilang awa, Divine Mercy, tayo po ay, kung di pa tayo nakapagkumpisal noong nakaraang Lent, magkumpisal tayo, 20 days yan, period. Tayo tanggap ng komunyon at ang dakilang biyaya ng Diyos ayon sa kanyang pangako ay bubuhos po sa atin. Okay? So yan Ngayon, meron pa tayong isang pag-uusapan, Brother Albert, at ito ay nasa mga puso pa natin ngayon. Ang ating buong simbahan ay nagluksa, nalungkot, umiyak, no? At hindi pa rin yung iba makapaniwala na ang mahal nating Santo Papa Francisco ay pumanaw na. At
on the eve ng Divine Mercy Sunday, kahapon yon, ay inilagak na siya doon sa kanyang final Opo. resting place sa ano nga to, Basilica. Basilica, Major Saint Basilica. Mary Major. Oo, di ba? Opo. So doon siya hinatid at dinaluhan naman ito ng mga iba't ibang mga matataas na pinuno ng iba't ibang bansa. Mayroong mga hari, may mga reyna, prinsipe, meron din sa Arab country Yes, opo. na mga umattend. Ang ating sariling Pangulo, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at kanyang kabiyak na si First Lady Lisa Araneta ay kabahagi rin doon. Si Donald Trump, nakita rin Opo. natin, si King Felipe ng Spain, at mga Crown Prince, no? Nandiyan dyan, marami sila. Salamat sa pakikiisa sa pagdadalamhati ng ating Santa Iglesia, na talaga namang ang Santo Papang ito, ano ang tawag sa kanya, Brother Albert, ang ating Santo Papa? Ang ating pong Santo Papa ay talagang Ano ang tawag sa kanya? Taguri sa kanya? Holy Father. Hindi, Taguri, yung pinaka-famous na. The Vicar of Christ. The Vicar of Christ. Hindi yun Yan. Hindi mo na, medyo nagugulat ka sa tanong ko. The People's Pope. Yun. Yan, Taguri Opo. sa kanya yun. Title naman yung, Okay. Vicar of Christ, di ba? So, dito makikita natin, kaya nga nung siya ay dumalaw sa ating bansa, pinakita ng sambayan ng Pilipino ang pagmamahal natin sa kanya. Kaya ang sinisigaw natin nun, Papa Francesco, mahal ng Pilipino. Tanda mo yan? Yes. Sumisigaw tayo na. Sinisigaw po yun nung 10 years ago. Oo, Opo. 'di ba? Laging lahat ng ikutan niya na namangha siya. Bakit kamo? Sa dami ng kanya mga binisitang bansa ay ang Pilipinas ang may pinakamalaking crowd at sumisigaw, Papa Francesco, mahal ng bayang Pilipino o ng bawat Pilipino. Bibigyan lang po natin ng ilang bahagi yung kanyang mga kasaysayan. Alam niyo po, ang ating mahal na Santo Papa, Francisco, sa record ng kanyang panunungkulan ay namatay siya at age of 88. Ilang taon siya sa kanyang pagiging Santo Papa? 12 years. 12 years, no? Opo. And then, pang-ilan siya sa naging Santo Papa mula kay St. Peter? 266. Ayan, 266. So, yung Opo. papalit sa kanya, 267 na. Wala hong patlang yan. At alam niyo po ba na nagkaroon ng consistories na kinreate ang Santo Papa Francisco 10 ulit po para po sa mga magkaroon ng kardinal, no? Nagkaroon po ng consistories. Ibig sabihin, mga pagpupulong yan para talaga siya ng mga kardinal. Ilang kardinal sa 12 years ni Pope Francis ang nailagay niya, Brother Albert? 142. 142. At kasama na dyan, pinakahuli, galing pa rin sa atin. Opo. Si Cardinal Pablo David Ayun. ng Caloocan. At yung natatandaan ko, na-meet ko kasi ito yung obispo ng Tokyo, Japan. Na-appoint kasabay ni Cardinal David. At then, ang kanyang paglalakbay sa buong mundo, yung tinatawag nating apostolic journey, ilang beses, Brother Albert? 47. 47 na bansa Wow. po yan. Inikot po ng ating Pope Francis. At gumawa siya ng encyclicals. Ilang encyclicals ang ginawa ng ating Pope Francis? 4. 4, di ba? At siya po ay dumalo sa World Youth Days. Ilan, Brother Albert? 3. 3. Ang dami talaga niyang Opo. legacy Yes. na iniwan sa atin. At para mas lalo natin siyang makilala, ay syempre, Brother Albert, mga kapanalig, palalimin pa natin yung ating pagkakakilanlan sa ating mahal na yumaong Pope Francis, no? Tulad ng sinabi ko, kahapon nga po, ay inilagak na siya sa kanyang resting place, final resting place. Napakasimple, napakapayak. Ang kanyang lapida, nakalagay lang doon ay Francesco, walang anumang ornamentals. Ang kanyang suot na sapatos, yung luma niya ng sapatos mula pa nung una, yung naiwan niya na lang ay yung kanyang relong Casio na luma na rin. At akalain ba naman natin, akala ng iba mayaman ng Santo Papa natin, ang naiwang pera niya magkano lang? $100. $100, di ba? So kung i-convert yun sa euro, dahil nasa Europa siya, napakaliit, di ba? So yan ang ating Santo Papa. Nakilalang kilala rin natin bilang People's Pope doon sa kanyang motto, at ang kanyang motto ay Miserando atque eligendo.
na ang ibig sabihin ay having mercy, He called Him. Yan o yung motto ng ating Santo Papa. Kaya ngayong linggo ng Divine Mercy ay makikita natin ng ating Santo Papa pagkatapos lamang ng Lent, Monday, hindi na Easter Monday, ay kinuha na siya ng Panginoon. Kahawig na kahawig ito nang nangyari kay St. John Paul II or Pope John Paul II na kinuha din sa loob ng octave ng Easter, di ba? Yung mga kapanalig, nakakalungkot po na nawala ang Santo Papa, pero hindi naman ibig sabihin nito na magtatapos na tayo. Ang simbahan ni Kristo ay magpapatuloy sapagkat ito po ay kanyang kasama hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At pangalawa, tatandaan natin na si Pope Francis din po noong December 8, 2015, Brother Albert, ano ba ang pinroklama niya yung December 8, 2015? Pinroklama niya po yung Jubilee of Mercy. Yan, Jubilee Year of Mercy. Yun. Kaya maraming mga pangyayari sa simbahan na nakarelate sa mercy ng Diyos. Opo. At kabahagi dito si Pope Francis. Makikita natin yung kanyang pontificate na nakadepende sa mercy ng ating Diyos. Magbabalik. Albert, pakilala natin mabuti. Ano ba ang mga pwede nating idagdag para sa pagbibigay natin ng tribute sa ating mahal na Santo Papa Francisco na nakasuot ng relong Casio. Ayan. So mga kapanalig, ito yung panahon at ito yung pagkakataon upang parangalan po natin at magbigay galang po tayo sa ating yumaong Santo Papa. Opo. Ay ang tanong mga kapanalig, may mababasa po ba tayo sa Biblia na dapat nating igalang at bigyang parangal ang isang namayapa na, lalong-lalo na kung siya ay nagpakita ng isang katangian katulad na lamang po ni Pope Francis. At ito po ay mababasa po natin sa Roma chapter 13, verse 7. Kaya ibigay ninyo ang nararapat ibigay, bayaran ninyo ang iyong mga buwis, igalang ang dapat igalang at parangalan ang dapat parangalan. Ay, alam mo yung binasa mong yan sa Roma 13:7? May kahawig yan, nasa Hebreo 13:7 din. Same chapter number 13:7. Dito po sa Hebreo chapter 13 verse 7, sabi diyan, alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Parehong-pareho, di ba? Hindi siya scripted. Hindi scripted. Kaya ang Santo Papa natin, ang mga santo natin, ay talaga po namang ating ginagawang huwaran. Kasi ito pala, Brother Albert, ay biblical. Tulad ng binasa mo sa Roma 13:7, parangalan ang dapat parangalan. At sa Hebreo 13:7, sinasabi din na tularan natin sila sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Ngayon, mga kapanalig, ano ba ang tunay na pangalan ni Pope Francis para sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay? Ang kanya pong tunay na pangalan ay si Jorge Mario Bergoglio na ipinanganak noong December 17, 1936 sa Argentina, sa Buenos Aires, Argentina. Ngayon, si Pope Francis, mga kapanalig at Brother Marco, siya po ay merong apat na unang P. Yes. Ano-ano yan? Una, siya po yung kauna-unahang the first Pope from the Southern Hemisphere. Number two, siya po yung unang Santo Papa na galing sa Jesuits. Sa congregation, SJ. Yes, SJ po. Pangatlo, siya po yung galing sa South America. Oo, kauna-unahan sa history. Sa 265, siya yung 266 galing sa Latin America. Yes. At yung panghuli, siya yung kauna-unahang gumamit ng pangalang Francisco. After Saint Francis ng Assisi. Kasi nga gusto niyang maipakita yung pagiging mababang loob. Na pinatunayan naman niya simula nung siya ay itinanghal, di ba? Paglabas niya doon sa balkonahe, ang sigaw ng meron na tayong Santo Papang Bawa. Habemus Papam. Tapos nakita
ang layo dun sa ibang mga nakagisna natin. Opo. Na ang gayak ay talaga namang, kumbaga, magaganda, may mga stolang mga magagandang mga nakapula. Opo. Tapos nakasapatos na pula, Mhm. no? Pero ito lumabas sa balkonahe Opo. na simpleng-simple nakasuot Yes. lang ng ordinaryong Opo. abito niya. Tapos sinabi niya doon, di ba? Ay, panalangin ninyo ako. Pray for me. Di ba? Pray for me. Pero alam mo ba, Brother Albert, mga kapanalig, sinabi mo meron siyang 4 na P. Opo. Di ba? But the first. Unang 4. Opo. Ang Santo Papa natin, nung kanyang kabataan, alam mo ba ang trabaho niya kung ano? Ano po ba? Bouncer. Wow! Sabihin, macho siya. Yan, bouncer. Local lolo ko ha. Kukutusan At siya ay naging janitor. Wow, from the Tapos humble natuklasan niya yung kanyang bukasyon. Isang araw na mayroong okasyon, dumaan siya sa simbahan, tapos may nakita siyang pari sa simbahan, nagkumpisal siya sa edad na 16, tapos yun, nung nagkumpisal siya, paglabas niya ng kumpisalan, sabi niya sa sarili niya, siya ay nabagong tao, nag-iba yung kanyang pananaw, at doon pumasok yung kanyang bukasyon ng pagkapari. Kaya noon, ang pangarap dapat niya maging doktor. Sabi ng nanay niya, akala ko ba gusto mo maging doktor? Sabi niya, siya pala'y magiging doktor ng mga kaluluwa. So yan ang kwento ni Pope Francis, mga kapanalig. At alam ko naman, simula nung siya ay nawala, simula nung araw na yon, ika nga ang mga Pilipino, tayong mga Katoliko ay nagkaroon ng interest na lalo pa siyang kilalanin, lalo siyang malaman kung ano tong background. Dati hindi tayo masyadong nagpo-focus doon pero nung nawala siya, usually gano'n naman kung kailang wala na, di ba? Doon natin binibigyan ng highlights kung ano ba ang ginawa ng ating mahal na Santo Papa nung panahon na siya ay kasama pa natin. Tatandaan po natin, mga kapanalig, no? Ang ating mahal na Santo Papa ay mayroong mga iniwan na aral sa atin. At ito, bigyan natin ng highlight, Brother Albert. Ano-ano ba yung mga iniwang magagandang aral ng ating Santo Papa? Alam mo ba yung kanta para sa Santo Papa? Regardless kung sinong naging Santo Papa. Merong kanta dyan, bata pa ako, siguro way back of 1983. Natatandaan ko, nakakanta ko to kasi one time narinig ko to, hindi ko alam kung bakit hindi ko na naririnig pero may kanta. Siguro, hindi ka pa naman tao nung 1983. Hindi pa po, nagliligaw pa yung magulang. Ako, sakristan na kasi ako no? Knights of the Altar ako, sa Don Bosco, ang aming mga salesians of Don Bosco nag-guide sa amin. Ang kanta ay Santo Papa, salamat po sa ganda ng iyong turo, magsisilbing gintong aral, dakila at banal, ang gintong aral na yan, taglay ay pagmamahalan, gawing bahagi ng mundo, bahagi ng puso. Santo Papa, salamat po sa ganda ng iyong turo. Yan ang kanta, hindi ko na naririnig yan. Parang ako na lang yata kumakanta Pero sana kinanta siya during papal Hindi ko alam kung bakit parang wala na yung kantang yan. Ano yung mga aral na iniwan sa atin ng Santo Papa Francisco, Brother Albert? Unang-una, love God. Ibigin ng Diyos. Number 1 yan. Pinaka-importante. Saka mismo siya, ang Panginoong Yesus, mahigpit ang bilin yan. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng bumong lakas, isip at lahat ng pagkatao mo. Then, ano pa? Mamuhay ng payak at simple. At yun ang pinakita niya sa atin. Di ba? Saan siya tumira, Brother Albert? Sa isang, tawag dito, yung Casa Marta. Yan yung parang apartment yan. Pagka may conclave, yung mga kardinal pumupunta sa Roma, dyan po natutulog, parang boarding house yan. Casa Marta. Hindi niya tinirihan yung papal Palace. Iniwan niya, di ba? So then, makikita agad natin yung kanyang pagiging payak. At yung binanggit ko, yung sapatos na pula, sapatos na pula, hindi niya sinuot yun. Di ba? Sa halip, ang sinuot niya, yung kanyang lumang sapatos pa din. Ano ba yan, Brother Albert? Mahalin palagi ang simbahan. Paano ba natin masasabi na si Pope Francis ay talagang naging refleksyon na dapat mahalin ang simbahan? In what way, Brother Albert? Can you imagine, para po sa akin, mga kapanalig, kasi mula
mula sa kanyang pagiging binata at naramdaman niya yung kanyang bukasyon Nung at kabataan niya, teenage years. And then hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Can you imagine mga kapanalig, nung nakaraang linggo, di po ba, nagbigay pa po siya ng Urbi at Urbi noong Easter Sunday at nagbigay pa siya ng final blessing. Umikot pa siya sa square. Opo. Sa St. Peter's Square. Can you imagine hanggang sa maibigay niya yung kanyang natitirang lakas, maibigay niya lang yung halos hindi na nga niya maiangat yung kamay niya, di ba? Ganun na lang Opo. Tapos yung boses niya halos walang-wala na. Opo. So ito ay talagang reflection kung paano niya minahal ang ating Santa Iglesia. Yes. At yan ang isang gintong aral. Opo. Ano pa po, Brother Albert? Habang buhay may pag-asa. Yun, talagang hindi ka mawawala ng pag-asa. Opo. At pinakita niya pa rin yan, Yes. di ba? In what way? Sa mga paraan na talagang di po ba kaya nga po nagkaroon po tayo ng tinatawag na Year of Hope. Aha. No? Kasi nga sa kabila ng mga pinagdaan ng pagsubok ng mga Kristiyano at magpasa hanggang ngayon, kahit dumaan yung pandemic, laging pinapaalala ng ating Santo Papa na wag po tayo mawalan ng pag-asa. Tsaka siya mismo yung kanyang lakas. Opo. Di ba meron niyang isang pagkakataon na nakaupo siya, hindi na siya makatayo. Yes. Just imagine, pinilit pa rin niyang gampanan yung tungkulin niya. Opo. Ibig sabihin, may pag-asa kahit na meron siyang sciatica, yung masakit yan sa balakang, buong katawan mo. Kahit na nagkaroon siya ng kung ano-ano mga sakit, anong operasyon na pinagdaanan, hindi nawala na makita mo wala siyang pag-asa. Nandyan lagi ang pag-asa. So ano pa, Brother Albert, ang mga aral, gintong aral na maaari nating mapulot o tularan sa namayapang Pope Francis? Mahalin ang mahal na Birheng Maria hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Pwede bang paki-elaborate to, Brother Albert? Ano ba yung ginawang pagpapakita ni Pope Francis para mahalin ang mahal na ina, ang nanay ng Panginoong Hesus? Kasi naalala ko po dyan, sa bawat papal visit niya sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na sa iba't ibang bansa, kapag ka po siya ay nanggagaling doon, at ang una niya pong munang dinadaanan bago po siya pumunta sa kanyang bahay tulugan, ay dadaan po muna siya sa St. Mary Major para magpasalamat sa mahal na Birheng Maria at mag-alay ng panalangin at ng bulaklak. Yun. At hanggang sa kanyang Huling kamatayan ay din niya pinili. Opo. Gumawa siya ng kanyang last will noong 2022 at sinabi niya na kung siya'y mamamatay, hindi siya sa kripta, hindi sa ilalim ng Vatican ililibing, kundi doon sa Major, Basilica ng Mahal na Inang Maria. Yun ang refleksyon ng kanyang dakilang pagmamahal at debosyon sa ating mahal na Inang Maria, ang nanay ni Jesus. Ano pa, Brother Albert, ang gintong aral? Matutong ngumiti sa kabila ng mga problema sa buhay. Ayun. Kaya pala, ikaw lagi nakangiti. Yes. Kahit may problema. Yes. Tinutularan mo pala si Pope Francis. Yes. Okay. Paano natin masasabing pwede pa rin tayong ngumiti, Brother Albert? Kasi kahit ang dami na ng problema. One time may nabasa. Hindi kaya mapag-isipan ka naman, parang ngingiti-ngiti ka, luko-luko ka na. May tiniling yata. Paano? Pero sabi kasi ni Pope Francis tawag ito, one time, lagi niya pong sinasabi, lagi niyang panalangin sa Diyos na bigyan siya ng wisdom ng ating Panginoon na maging instrumento siya upang ang mga taong kanyang makakasalamuha ay ngumiti sa pamamagitan ng kanyang mga humor. Oo. Ay, alam mo ba, meron siyang daily prayer? Opo, yun at ang prayer niya ay yung humor, magkaroon ng divine humor. Yes. Yan din yung sinabi niya kay Cardinal David. Opo. Binilin sa kanya. Don't take it seriously, kasi sabi ni Cardinal David, naku, mahirap po yata yung magiging trabaho ko na naman. Don't take it seriously. Huwag mawawala sa iyo ang divine humor. So, yung sinasabi mong yan, Brother Albert, na matuto tayong ngumiti sa kabila ng problema sa buhay, alam mo ba na connected pa rin yan dun sa pag-asa? Di ba? Yes. Kaya hindi pwedeng mapaghiwalayan. Kasi pagka wala ka ng pag-asa, hindi ka na matututong ngumiti o maging masaya. Amen. Pero kung ikaw ay puno ng pag-asa, well, of course, mananatili kang ngingiti. Kasi bakit? Nandyan ang Diyos. Pag wala kang pera, pagsalat ka sa buhay, huwag kang matakot. God will provide. So mga kapanalig, marami pa pong mga gintong aral na maaari tayong ibahagi at mapulot sa mahal na Santo Papa Francisco. James Regalario Sabino, ang tunay na iglesia, hindi
minamana ng naputol. Brother Daryl Eusebio Tibulan, shout out. Brother Roland Albano, shout out. Mga kapanalig, nagbabalik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan. A blessed Divine Mercy Sunday po. Nakalimutan ko yung idol ko from Diocese of Pasig, si Reverend Father Hernan Mendoza, Cura Paroko ng Sagrada Familia Paris, Barangay Bagong Bayan, Taguig City. Yan ang promoter ng Divine Mercy sa aming Diocese of Pasig. Maraming salamat po, Father Hernan Mendoza, sa iyong pagbibigay ng sarili para po ipalaganap ang debosyon sa ating Divine Mercy, no? So maraming kaluluwa ang maliligtas sa dakilang habag ng ating Diyos, ano? So sa mga kapanalig na nakikinig, ano, ito po'y hindi debosyon, hindi debosyon sa santo lang. Ito po'y debosyon natin sa Diyos, sapagkat ang Panginoong Yesus na binukalan ng tubig at ng dugo ang talagang kakalinga sa atin, ang talagang magbibigay ng pagliligtas sa atin. Kaya kung kayo ay talagang aktibong Katoliko, wag na wag po nating kalilimutan na tayo po ay magkaroon ng mainit na debosyon sa Divine Mercy. At sa ikalawang bahagi na ito ng ating programa, Brother Albert, ay nagpapasalamat tayo sa Diyos sa kanyang awa at habag, sapagkat ang programa natin ay umabot na sa 18 taon. Wow! 18 years na, Brother Albert. Walang awa ang Diyos. Siguro matagal na tayo wala sa Radio Veritas, no? Siyempre, nandyan din ang awa ng ating mahal na Pangulo, Father Anton City Pascual, na magre-retiro na o nagretiro na. Tinanggap na ni Cardinal Advincula yung retirement niya bilang Pangulo ng Radio Veritas. Kaya sa May 2, ang ating magiging bagong Pangulo ay si Reverend Father Roy Bellien, ano? So parehong magagaling ang hahawak pa rin ng ating himpilan. At nariyan din ang ating station manager, si Madam Risa Mendoza. Kasama pa rin natin ngayon si Engineer Marlon San Diego sa ating technical side, at saka si si Engineer Enteng Samaniego, at saka si John Albert tuloy, si John Rodriguez, Gutierrez. Ano mga nasasabi ko mga pangalan? Sa dami ng mga pangalan kasi, eto kasi John din John Albert Gales, di ba? Yes po. John Diocese of Imus. Yes. Alisin mo na nga yun, John Albert ka na lang. Albert na lang. Siyempre, ang inyong lingkod kasama sa 18 years, Brother Marco C. Evangelista. Ay, andyan na pala si Kenneth. O nga pala, lumabas nga pala, nakita ko dito. Sorry Brother Kenneth, di kita napansin agad. At siyempre, mga kapanalig, tayo po yung nagpapasalamat sa inyo na mga sumusubaybay sa ating programang Apolohetika, dahil nagpapatuloy tayong umuusad sa paglipas ng maraming taon to defend our Catholic faith, di ba? At ngayon po ay binibigyan natin ng tribute ang ating yumaong Pope Francis, no? Pero bago tayo magtuloy-tuloy, Brother Albert, ay binabati ko po ng ika-61st anniversary ang koronasyong kanonikal ng La Birhen Divina Pastora at ang kanyang ika-39 na taong anibersaryo ng deklarasyon bilang pambansang dambana at unang taong anibersaryo bilang Basilica Minore ng La Birhen Divina Pastora or Ina ng Mabuting Pastol. Kahapon yan, April 26. At ang pangunahing naging punong abala dyan, siyempre, ang napakabait at banal na rektor ng La Birhen Divina Pastora Minor Basilica sa Gapan, Nueva Ecija, si Reverend Father Aldrin Belay Domingo. Isa sa pinaka-idol nating pari yan. Reverend Father Aldrin Belay Domingo, ang rektor at cura paroko ng La Birhen Divina Pastora Minor Basilica. Katuwang niya rin dyan si Reverend Father Eric Yabut, ang kanyang parochial vicar, at dun sa kanyang tabi ay si Reverend Father Jojo Malyari, ang Pangulo ng Divina Pastora College dyan po sa Gapan, Nueva Ecija. Siyempre, binabati rin natin, congratulations, si Reverend Father Raymond Tapia, no? Ito yung isa sa chaplain dyan sa Bureau of Fire Protection National Headquarters.
na nagtapos ng Master of Arts in Pastoral Ministry ng thesis sa Siena College, Quezon City. Congratulations, Reverend Father Raymond Tapia. And happy birthday kay Engineer Jepoy Borromeo, ang masipag at mabait na anak ni Brother Arnel Borromeo. Shout out sa buong pamilya Borromeo. Happy birthday, Engineer. Okay, Engineer Jepoy. Tuloy na tayo, Brother Albert, sa ating tinatawag na pagbibigay parangal or tribute kay Pope Francis. At ito'y inangkla natin sa nakasulat sa Roma chapter 13 verse 7 at sa Hebreo chapter 13 verse 7. Alam mo ba na ang nag-institute ng Divine Mercy, Divine Mercy Sunday, ang nagtatag nito para i-celebrate ng buong mundo ay walang iba kundi si Pope Saint John Paul II, at yan ay ginawa niya noong panahon ng December 8, 2015. At itong Saint John Paul II na ito ang siya ring nagtalaga kay Pope Francis bilang kardinal at kalaunan ay humalili bilang Pope ng simbahan after ng resignation ni Pope Benedict XVI. Tuloy natin, Brother Albert. Natanong ko sa iyo, ano yung mga gintong aral na mapupulot natin kay Papa Francisco? Sabi mo, love God, number 1, mamuhay ng payak at simple, yung tinatawag nating maging humble. No? Number 3, mahalin palagi ang simbahan, pinakita niya yan. Habang buhay, meron tayong pag-asa. 5, mahalin natin ang mahal na inang Maria, ang nanay ng Panginoong Hesus. 6, matuto tayong ngumiti sa kabila ng maraming mga pagsubok sa buhay. 6 o 7, maging mapagpatawad, Brother Albert. Maging mapagpatawad. Kailangan nating tularan yan? Kasi may naging isang karanasan si Pope Francis sa loob po ng 50 years ng pagiging pari niya, ay meron siyang tinanggihan na pabigyan yata ng absolution. Sa kumpisal? Yes, sa kumpisal. May nakumpisal sa kanya, hindi niya pinatawad? Opo, tawag ito, yun yung bagay na pinagsisisihan niya. Bakit hindi naman niya pinatawad? Kasi parang nakikita niya parang napagiging ipokrito nung nangungumpisal sa kanya. Kaya pinaalala niya po sa mga pare na wag pong ihindian o wag parang tutorturein yung mga nangungumpisal na hanggat maaari ipakita yung pagpapatawad ng Diyos sa bawat nangungumpisal. Kasi sa 50 years niyang pagiging pare, meron siyang isang hindi pinatawad. Pero ang dahilan, kasi hindi niya nakitaan ng sincerity yung nagkukumpisal. Sa halip, ang nakita niya ay hypocrisy, mapag-imbabaw, mapagkunwari. Ay para pala ako yan. Nung nagkumpisal ako, sabi ko doon sa pare, Father, ako po naman hindi po ako ganito. Sabi ng pare, ano pa? Hindi rin po ako ganito, Father Hindi rin po ako ganyan. Hindi ko rin po ginagawa yan. Sabi ng pare, lahat naman ng kumpisal mo, hindi mo naman pala ginagawa. Anong kasalanan mo? Isa lang po kasalanan ko, Father. Ano yon? Sabi niya, sinungaling po ako. So, ibig sabihin, lahat na sinabi ko pala, hindi pala totoo. Baka ganun yung nagkumpisal kay Pope Francis. Di ba? Okay. Yan. Ibas mo na ako. Okay. Ano pa yung susunod na gintong aral mapupulot natin? Empathy. Yun, empathy. Ano yan? Ano ibig sabihin niya, Brother Albert? Si Pope Francis kasi, nung nabalitaan niya yung nangyari sa Tacloban, nabalitaan niya po yun Naramdaman niya buong mundo yan buong mundo po. Napanood niya. And then at the same time, nakaramdam po siya ng awa at yung, sabi niya, itong Pilipinas na to, itong Tacloban na to, pupuntahan ko to. Talaga? Kasi mga kapanalig, tandaan po natin, pag sinabi po nating empathy, ito yung naawa ka, nahahabag ka sa isang tao, at gumawa ka ng action. Makikiramay ka. Makikiramay ka hindi sa lang kanya. yung naawa. Yes. Kumbaga, personal, physically, na dapat dadamay ka. Dadamay ang pinakatagalog niyan. Di ba? So, related yan dun sa mahalin ng kapwa, lalo na ang mga dukha, Brother Albert, di ba? Naipakita niya ba yan sa atin sa loob ng pontificate niya? O pagiging pari sa loob ng 50 taon? Ay, totoong-totoo po yun. May history siya. May history siya. Kung di ako nagkakamali, mga kapanalig, birthday niya, at the same time, pinapunta niya sa kanyang bahay. Tawag ito,
sa Vatican City, yung mga dukha, yung mga homeless. Ngayon na, Pope na siya. Pope na po siya noon. At pinakain niya yung masarap na cake, kung di ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong, pero yun po yung natatanda ko na isa sa nagawa ni Pope Francis nung siya po ay nag-celebrate ng kanyang kaarawan. Alam mo, merong nagregalo sa kanya, Lamborghini. Ayun, Lamborghini. Milyong halaga yan. Sarap, sakyan. Tinanggap niya. Nilagyan niya pa ng pirma yung hood. Opo. Pero ibinenta. Oh. Alam mo kung ba't binenta? Bakit kaya? Upang yun na pagbentahan, ibigay sa mga dukha. Di ba? Charity. Yan ang ibig sabihin. Yes. Makikita mo yung salita na mayroong kasamang gawa. So, sumunod, Brother Albert, maglingkod sa Diyos hanggang sa huling sandali ng buhay. Pinakita ba yan ni Papa Francisco sa atin? Pinakita po ng ating Santo Papa Francisco po yan hanggang sa kanyang huling hininga, at nagbigay pa nga siya, ulitin po natin mga kapanalig, nagbigay pa po siya ng basbas nung nakaraang linggo sa isang araw bago siya namatay. Yes. Di ba? Kababaang loob, Brother Albert. Kababaang loob. Can you imagine mga kapanalig, napakaraming preacher ngayon na may matataas sa tungkulin na kung saan nakikita natin may mga kanya-kanyang magagarang sasakyan. Oo. Pero kung itong titignan po natin, si Pope Francis, pwede niya sabihin, Pope ako bili mo ko niyan, bili mo ko nito. Oo. Pero hindi niya yung ginawa. Despite of that, sa pagiging may pinakamataas na tungkulin sa simbahan, hindi niya ito pinagmalaki. Kundi bagkus, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, yung kanyang otoridad na maging mabuting halimbawa, maging ng kababaang loob. Katunayan niya, Brother Albert, alam mo ba ang sweldo ng Santo Papa? Ang laki. Malaki po Hindi talaga. niya tinanggap kahit isa. Sa halip ay dinadala niya para sa kanyang charity works. Yes. No? Yan ang ating Santo Padre Francisco. Huli, Brother Albert, igalang ang kalikasan. Ayun. Meron bang kwento si Pope dyan? Opo, meron po. Francis? Yung kaya nga po siya gumawa ng isang encyclical letter na may tawag ito, pangalang Laudato Si. Alam mo ba yung Laudato Si? Pumunta ka sa Tagaytay, yung congregation ng mga Dominicano doon. Alam ko, SBD. Oo, Society of the Divine Word. Nagpunta ako doon. Yun ang kanang pinakamoto. Mahalin, igalang ang kalikasan. Pasyal ka doon, maganda doon. Ang sarap magdasal doon. Andun ang Stations of the Cross. Andun doon yung iba pa, andun doon yung mga simpleng kapilya. Ang ganda ng lugar. Laudato Si, di ba? Ano ba ibig sabihin ng Laudato Si? Pagmamahal sa kalikasan. Diba? So yan, mga kapanalig ha. So ngayon pong consider nating ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ito nga pong Divine Mercy Sunday na ito, solemnidad ito, ay maaalala natin, merong huling sinabi ang ating Papa Francisco. Siguro natatandaan natin ito, April 11, 2021. Baka pwede nating banggitin to, Brother Albert, para maalala lang natin. Elaborate na lang po natin mga kapanalig, no po? At hinihikayat po tayo ng ating Santo Papa Francisco na buksan po natin ang ating mga sarili, na tanggapin natin ang awa ng ating Panginoong Jesucristo ay kanyang ipagkakaloob. Ipagkakaloob niya po ito sa atin, no? Yung kanyang awa sa pamamagitan ng kapayapaan at kapatawaran at ang kanyang mga sugat. Tandaan po natin mga kapanalig, kung sasabihin po natin na hindi tayo mahal ng Diyos, kung hindi tayo pinapakitaan ng habag ng Diyos, hindi pa ba sapat yung kanyang sugat upang patunayan niya sa atin na tayo ay kanyang mahal, na tayo ay kanyang pinahabagan, di po ba? At sa parang pong ito ay binabahagi, ay dapat po nating ibahagi sa ating kapwa yung awa na nararanasan natin sa ating Panginoong Hesukristo. Naku parang ano yan, Brother Albert, yung tinatawag na mga corporal works of mercy. Yes. Pwede nating maalala yan. Opo. Para magpatuloy pa rin tayong ginugunita ang alaala ng mahal nating Papa Francesco. Babalik panalig, nasa huling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan, apolohetika, at ginagawa nga po natin ang pagpupugay, tribute sa ating mahal na Pope Francis na yumao nung nakaraang Lunes at inilagak sa kanyang final resting place kahapon, at ito po ay dyan ginawa sa
Major Mary Basilica, Major. Mary St. Major Major. Basilica. Alam mo, 30 minutes yan ang pagitan doon sa mismong Vatican Opo. City, doon sa mismong St. Peter. Actually, naramdaman ko siya kahapon. Talagang sinubaybayan mo, ha? Oo. Pinakinggan mo mabuti yung kanyang mga kaganapan, di ba? So natutuwa naman tayo at maraming Katoliko ang parang nagkaroon uli ng apoy ng pagmamahal sa Yes. simbahan dahil nga dito sa kamatayan ni Pope Francis. At ipagdasal po natin ang College of Cardinals na siya pong pipili sa conclave, no, ng ating susunod ika-267 Yun. na Papa kung Opo. sakasakali. At ipagdasal natin sila yung ipagkalooban ng Espiritu Santo ng wisdom and knowledge na makita nila ang karapat-dapat na susunod kay Pope Francis para gumabay sa ating simbahan. Iwasan po natin na tayo'y nagmamanok-manok Ayun. sa social media. Hindi mo makakatulong yan dahil wala sino man sa atin ang may karapatan, ang may kakayanan na mag-isip sino ang susunod na Santo Papa. Kahit ano pang qualification meron yung mga kilala nating kardinal, hindi po natin pwedeng ipus yan. Kasi hindi po ito kandidatura ng mga katulad ng mga politiko sa civil government. Hindi po. Dito po ay walang eleksyon katulad ng mentalidad natin sa eleksyong sibil. Dito po walang suhulan, Yes. walang brasuhan, walang ayuda, Walang SOP. walang SOP. Kaya ho, nakalagay sa Sistine Chapel, ang College of Cardinals ay hindi po para magsuyuan, kundi para manalangin. Ang tawag nga po dyan ay retreat. Kaya sila po ay ikinukulong. Alam mo ba, Brother Albert, mga kapanalig, may isang pagkakataon na umabot ng halos 2 taon at 9 na buwan na isinagawa ang conclave. Wala pa rin silang napipiling papa. Kaya nagkaroon na ng pag-aalsa ang mga tao. Abay, 2 years and 9 months na wala pa rin tayong Santo Papa. Kailangan magkaroon na. Kaya ang ginawa nung sumunod na mga pagkakataon, Brother Albert, tawag dito, ikinulong na. Kaya ikinulong na ang mga College of Cardinals member para makapag-decide agad sila. Opo. At nangyari yan noong 1268 hanggang 1271. 2 years and 9 months, walang papa. Ang nangangasiwa lang sa simbahan, yung tinatawag na Camerlengo. Di ba? Yung kaso ni Pope Francis, halos 4 days lang yata tinagal nung kanyang di ba? Nung kanyang pagkakapili. So yan po ang ating ipagdasal. Wag yung magpo-post tayo ng mga paborito natin tapos sasabihin natin, ito ang papal bill, ito ang karapat-dapat na papa. Nako, wag po nating pangunahan ang Espiritu Santo, di ba? Sapagkat hayaan nating siya ang gumalaw sa pagpili niya para sa bagong pastol or vicar of Christ ng ating Santa Iglesia Katolika. Okay, Brother Albert, may mga babatingin ka ba sa atin sa DCRB, yung ating official Facebook account? Opo, ito po. Nagpapabati po si Ginoong Luis Santos. Binabati niya po yung kanyang brother sa lay minister of the Holy Communion na si Brother Oriel Magno na nagdiriwang ngayon ng kaarawan ngayong April 27. Pagbati po mula kay Brother Luis Santos ng St. Padre Pio Chapel, Shangri-La Mall, Mandaluyong City. Yun, baka meron pa. May nagtatanong po tungkol po sa ating logo dito sa ating Veritas. Tinatanong po ni Ginang Marisa Ferrer kung meron daw po bang t-shirt dito na mabibili. Yan. Yata parang medyo hinold muna yung ating yung ating mga t-shirt at mukhang magbabago ng logo kung sakali. Mukha lang, hindi ko sigurado Okay. Hintayin nyo lang po yung announcement kung meron na tayong mga magiging t-shirt dito sa sa ating himpilan. Meron tayong trip shop dyan Okay. At for the meantime, Brother Albert, popromote ko lang itong ating sinulat na aklat. Ang ating mahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno, walang hanggang pasasalamat. Ito po ay napatutungkol sa pag-aaral, debosyon at patutuo. Napakagandang basahin po ito
upang may pagtanggol natin ang ating mahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At ito ay binigyan po ng imprimatur ng ating mahal na Arsobispo ng Maynila, Jose Cardinal Advincula. Ibig sabihin, Brother Albert, pag merong imprimatur, ito ay free from error in matter of faith and morals. Punta lang po kayo sa Shopee at dyan po makikita ninyo yung ating libro. Mag-avail po kayo at palaguin nating lalo ang ating debosyon sa mahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. And speaking of book, Brother Albert, nung isang araw, kausap ko yung dating Undersecretary ng Presidential Communication Office sa Malacanang, ang aking dating editor sa dyaryo, naging reporter po ako sa isang dyaryo, ito yung aking editor, si Boss Undersecretary Marlon Purificacion. At ako'y pinadala niya ng isang libro. Speaking of libro, maganda po itong librong ito. At ang pangalan po ng libro ay title ay Kingmaker. At ang pinipicture dito, isang abogadong magaling, si Attorney Victor D. Rodriguez. Ayan. Kingmaker, the hard copy. Ang sumulat ay si Ginoong Jerry Lirio. Ewan ko kung kamag-anak to ni Father Cel Lirio, ng CBCP, Commission ng Prison Ministry. So, itong librong ito, medyo pinahapyawan ko ng basa, very inspirational at touching. Palibasa, magaling ang nakapicture. Attorney Vic Rodriguez. At alam ko, Brother Albert, siya ay kandidato ngayon ng pagkasenador. Ang kanyang number ay number 56, no? Salamat sa libro na regalo mo sa akin, Undersecretary Marlon Purificacion. Attorney Victor D. Rodriguez, the Kingmaker. Pwede ho kayong mag-avail niyan, okay? So, Brother Albert, tuloy na tayo sa ating pagbibigay ng tribute sa ating mahal na Santo Papa. Ano pa yung mga susunod nating pwedeng iiwan sa ating mga kapanalig upang hindi nila malimutan ang ating Santo Padre, no? Ang ating mahal na Santo Papa Francisco. Okay, pakatandaan po natin at uulitin po natin mga kapanalig, kapag ka po tayo ay nakakatanggap ng awa at habag ng Diyos o yung kanyang banal na awa sa atin, marapat lamang po na ating pong itong ibahagi sa ating kapwa, no? Okay. Ngayon, meron po tayong tinatawag na corporal works of mercy at spiritual works of mercy. Ano-ano po ba ito mga kapanalig? Unang-una, punta po tayo sa corporal works of mercy. Feed the hungry, pakainin ng mga nagugutom, painumin ng mga nauuhaw, bigyan ng kausaotan ng mga walang-walang maisuot, at patuloyin ang mga homeless sa kanilang tahanan, bisitahin ng mga bilanggo, at kalingain ang mga may sakit, at ilibing ang mga pumanaw na, no? Sumunod naman po mga kapanalig, yung spiritual works of mercy. Turuan ng mga mangmang, bigyan ng payo ang mga nagdududa, no? Patawarin ang mga nagkakasala, at habaan ng pasensya sa mga tawag ito? Makukulit. Sa mga makukulit, sa mga pasaway. Ayan, no? Kasi may mga pagkakataon na, for example, lalong-lalo na ngayon sa social media, di ba, maraming makukulit, maraming pasaway. At the same time, mayroon din sa tahanan po natin na talagang kapag tinuturo mo na kung ano yung dapat niyang gawin, hindi niya pa rin magets. Pero dahil sa awa sa awa na pinapadama sa atin ng Diyos, sana iparanas po natin ito sa ating kapwa. Sumunod, comfort of the afflicted, suportahan yung mga nagdudusa. Sabi nga, di ba? Magkaroon ng empathy. Yan, empathy. Dapat lagi po kayo nandyan para sa mga kaibigan nyo, kamag-anak ninyo, at lalong-lalo na sa kaanak ninyo na nakakaranas ng matinding pagsubok. Pray for the living and the dead. Yan. At tanda po ninyo mga kapanalig, ituro po ninyo sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kakilala na pamisahan po nila yung kanilang mga mahal sa buhay na yumao na, no? At ipagdasal din syempre yung inyong mga kamag-anak na o yung inyong mga mahal sa buhay na naririto pa sa lupa. Speaking of yumao, yung aking manong, yung kuya, no, kapatid ko,
na yumao na, si Edison Evangelista, ay nag-celebrate ng birthday kahapon. Pero he is no longer with us na. Pero kahit na ganon, patuloy natin silang aalalahanin, no, sa pamagitan ng pag-o-offer natin ng panalangin para sa kanila. Yun yung laging pinopromote din through the devotion ni San Nicolas de Tolentino, di ba? Ipagdasal natin ang mga kaluluwa. Ang pinaka-prominenteng patron dyan, si San Nicolas de Tolentino. Alam nyo, pag naalala nyo yung mga yumao, sabihin lang ninyo, eternal rest given to their souls and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Napakalaking tulong na po yan para sa mga kaluluwa. Shout out, Brother Bong Domingo. Brother ka, bata pa to. Kasama ko na, no? Bong Domingo. Siyempre, nariyan din po si Brother Lorenzo de la Cruz. Mabuhay po kayo. Brother Roman Oliver, mabuhay ka, Brother Roman. At Brother Albert, bago tayo tuluyang magtapos, yung tribute natin sa mahal na Pope Francis ay tapusin na natin. At alam ko naman, magpapatuloy siyang mamahalin ng mga Pilipino. Yes. Tandaan mo, siya ang ikatlong Santo Papa na dumalaw sa ating bansa. Number 1, si Pope Paul VI. Number 2, si Pope John Paul II. At number 3, si Pope Francis. Kaya patuloy nating ipagdasal ang kapayapaan, hindi lang ng ating mahal na Santo Padre, kundi lahat ng mga mahal natin sa buhay na yumao. At sa pagtatapos natin, Brother Albert, gusto ko magpasalamat sa ating mga tagapagtaguyod, si Sister Purissima Arsiaga at si Sister Tita Arsiaga, na riyan po sa Roma, Italia. Mabuhay po kayo at salamat lagi sa patuloy niyong pagtulong. Kay Brother Arnel Borromeo at pamilya, maraming salamat po. Ganon din po kay Master Sergeant, Senior Master Sergeant Eric Castillo at sa kanyang buong pamilya. At siyempre sa ating mahal na ginagalang Honorable Evelyn Tan Arago ng Barangay Affairs Office ng Taguig City, sa ating pagsasama at pagkakaisa bilang isang Kristiyano Katoliko. Maraming salamat po sa walang tigil ninyong pagtulong para sa ating apostolate, sa ating mission. At wala na tayong oras, Brother Albert. Maraming salamat po. Samahan nyo kami hanggang sa mga susunod na linggo sa ating programang Apolohetika. Ako po si Brother Marco Evangelista, kasama si Ka Enteng at si Kenneth, siyempre ang ating partner, Brother Albert Gales. Kami po ay nagsasabing sumainyo ang katotohanan. Salamat po. Ave Maria and God bless. Ang tagapagtanggol sa pananampalatayang Katoliko. Apolohetika.